Yo, it's B1 again at welcome sa ating bagong segment kung saan ito-document natin ang upgrade ng aking mga motor dahil isa lang naman ang motor ko. Tawagin natin itong Build Chronicles. On the way ako ngayon sa Fixmoto para magpa-ECU remap. Ang reason ng aking pag-ECU remap, bukod sa additional power, additional torque, ay ang air-fuel ratio tuning. Kasi nagpalit na ako ng full system exhaust pipe. So elbow tsaka pipe nagpalit na ako. From Shopee lang naman. Pagka ganun kasi magkakaroon ka ng backfire, tapos magiging iba na yung timpla ng bato ng fuel tsaka air sa'yo. So backfire tsaka humina yung power ng aking motor. Yan, ipapakorek natin yun doon. Fixmoto. Let's go. So yun, ang main reason is AFR tuning or air fuel ratio tuning. Ngayon may mga pamantayan dyan kung kailangan mo ba mag-remap or hindi na. Sa akin kasi full system exhaust, so kailangan mo siyang i-remap. Pero kung slip on lang, hindi na, kasi sound lang naman ang papalitan mo doon eh. Sound ng motor eh, ang Bluetooth. So base yun doon sa nabasa kong video kay Yamamoto, check nyo rin yung video niya. Yan, kamusta ba ako? Kami, nitong motor ko this past few weeks. Kakalabas lang ng ORCR, pero scan copy pa lang. So hindi ko pa na yung original. Pinaprint ko pa lang yung scan copy. Tapos nagpagawa ako ng temporary plate. I think pwede na akong lumang ride. Pwede na ako mag-adventure rides. Pwede na ako sumali sa mga group rides. At sana matuloy kami ni Ride with GPL. Shoutout sa'yo, idol. Let's make it happen, bro. Bumili lang ako ng mga accessories, pero hindi ko pa kinakabit. Isang kabitan na lang. Plano ko sana today, kung may time pa, kunin ko sa bahay yung gamit. Okay. Kabit na natin sa motor shop. Gagawa rin ako ng separate video tungkol sa initial upgrades ko sa motor. Initial accessories yan, isa-isayin natin. Baka may makuha rin kayong technique. Okay, matikuan kayo, lalagay natin yung Shopee link. More on Shopee lang naman itong mga accessories nito, lahat halos eh. Kasi yung iba DIY na lang. Thank you Lord sa sunny weather, sana tuloy-tuloy hanggang mamaya. Andito tayo ngayon sa Valenzuela. Ganito pala yung tsura ng Valenzuela. Hindi pa ako nakapunta dito eh. Napansin ko yung mga dahan dito, taas baba. Interesting. Ay, siguro mahaba na pila doon. Wala, hindi na tuloy yung plano ko na dapat 7 AM ako titake off. Wala. Ay, so meron silang hand signal. Cool hand signal. Dito na tayo, magapit-kapit na. 1 kilometer. Parang hindi na pala kali ito. God damn it. At pagdating ko nga dito sa Fixmoto, may nakasabay din ako, sila Zed at Miguel. Sniper 155 ang kanilang ipare-remap. Yung unang i-host horsepower niya, max 19.23. Hindi na kita masyado. Yan yung stock niya. Yan yung stock. Ano boss said? Excited ka na? Sakit sa ano? Sa hita. Nakakakinig. Layo, ang lakas. Sobrang lakas. Ang lakas ng Night and day ba? Ganun. Oo, layo na yung lakas. Nakakatakot, nanginginig ako. Baka malaglag mo si Miguel ah. Nanginginig
Mamaya, ilaglag mo ako eh. Parang pagod. Ano pa yan? Kinikilig pa yan. Excited. Ano bang tawag dyan, kuya? Bang sensor. Yung bang sensor. Yeah. Papalitan namin ng ganyan. Bali nilagyan ni Kuya Bert ng mas malaking bang sensor kasi ang liit nung nasa akin. Pangalan niyo, sir? Si Jay. Si Jay. Sir. Ako naman, Jack. Si Kuya Jake at si Kuya Jay, salamat sa pa-soft drinks. Naghihintay lang kami dito, gulat kami. Bumili pa ng cup spray. Kaya kabay si Kuya Jay. Thank you. Okay, game. Tahimik lang yan, silencer eh. Ano po yun? Lead? Ano po yung normal niya? Yung optimal? Ah, okay. Ah, okay. Bali, yun yung initial. Tapos speed natin ngayon. Ayan. Check natin, bago natin rin. Sige. Yun yung top speed ng ano natin, stock. Ito yung reading natin, mami. Sa part na to, pinapakita ni Kuya Bert yung air and fuel ratio natin is optimal na. Yan, kapag tinatrattle, nakikita natin na nasa optimal na yung reading. Hindi na yung lagpas 14 pataas pagka nagtatrattle tayo. At dahil tama or correct na yung air and fuel ratio natin, dyno testing na ulit. Top speed, okay. Parang nasasakal ba siya kuya ng ano, nung sa silencer? Oo. Pero okay naman siya yung sa tono kasi yung mga backfire niya hindi ko na naano pagka nagbumibirit parang wala. Yun. Thank you Kuya Bert. Nadadagdagan ng power once na nakatulong ng maganda. Oh, parang bonus na no. Oo. Ayan yung actual figures niya. Na yun. Kasi naranasan ko, nagpalit ako ng pipe, medyo lumamya eh. Sana ano, yun okay na siya. Pwede mo testing. Testing time na ba? Slight cost na rin. Saan ka umiikot? U-turn lang? Okay. Okay. Oh, bumalik na yung dati.
Buddy, second gear pa lang ako niyan, buddy. Second gear pa lang, parang gusto niya na mag 60 eh. Oh, second gear pa lang, gusto na mag 60 eh. Thank you ah. Kay Boss Jay, kay Boss Jake, kay Zed, tsaka kay Miguel. Okay. Thank you, thank you. Yun, tapos na tayo dun sa fix moto. Okay na, na-remap na siya, natono na siya ng may Gilbert. Bali, hindi lang siya basta-basta kasi na nag-computer lang. Or hindi lang siya basta-basta tinono sa laptop. So okay na, talagang may trial and error siya mga paps. Bawat motor unique, bawat motor, bawat tono ng motor may pangalan. Kaya 100% may re-recommend natin yung Gilbert ng fix moto dito sa Caloocan. I'm not sure if this is North Caloocan. Basta i-link ko sa baba yung address. Wala na siyang backfire eh. Tsaka bumalik na yung dati niyang torque nung stock. Medyo nadagdagan pa. So yun naman talaga kasi ang main purpose ng ECU remap is itama lang yung air fuel ratio. Like paulit-ulit kayo sasabihin dito. Bonus lang yung horsepower tsaka torque kasi naitama na ito no? Pero parang nakukulangan pa ako sa torque niya. Kailangan ko mag 1450 na sprocket. Pag-aaralan ko sa bahay, siguro ipopost ko naman yan sa video, yung comparison ng stock at saka nung remap. On the way naman ako ngayon sa garahe custom. Ipapacheck ko sa kanila kung kaya ba nila i-powder coat yung mga parts nitong XSR na gusto kong paitiman kasi gusto ko siyang i-black out. Ang nagiging problema kasi is walang mekaniko na magbabaklas ng footrest para ma-powder coatin. Mas gusto nila yung naka-baklas na. Tinry ko kay kay Gawang Tinapay. Kaso ang problema namin dalawa, baka hindi daw mabaklas na maayos. Mas maganda daw na nakabaklas na. Yun. Eh dito kay Lagarahe Custom, parang motor shop siya. Na may service lang na may service din ng powder coating. So check daw ng mekaniko nila kung kaya ba nilang baklasin at ikabit. Yo. Nakita na kasi ako na may gumawa eh. Kita ko sa group, tapos tinanong ko powder coated na. Shoutout sa'yo kuya. Yan, biyahe muna ako. Let's go. Isa pa pala, yung reading kasi ng horsepower, parang hindi ganun ka-significant yung jump. Dahil kasi yon sa silencer ko, nasasakal pa siya. Ako kasi okay na ako ng ganito kalakas. Kasi usually nakikita ko nasa 22 eh. Ito parang nag 21 lang siya or 25. Okay na ako doon tol. Mahalaga ang air fuel ratio ay tama, iwas sabog ng makina. Alright? Dito may kali na maluwag so pwede nating i-test yung resulta ng remap natin. Naka 1/2 throttle lang ako dito kasi hindi ko naman talaga ugali mag full throttle. So hinahayaan ko lang yung makina tumaas ang RPM. At hindi ko na nga namalayan na nakarating na ako sa Garage Custom HQ. Dito sinisimulan na baklasin ni Kuya yung mga ipapa-black powder coating natin. Ayan yung headlight at saka signal light at yung foot pegs sa likod. Pagkatanggal, hinugasan, syempre ni Kuya Alan, shoutout sa'yo. At syempre pagkatapos papatuyuin na yan tsaka isasalang dun sa may oven nasa kanan ni Kuya Alan. Tapos bubugahan ng black powder coating. Double coating ang pag-coat nila dito. So pagkatapos ng isang buga, patuyuin, tapos buga ulit. Kaya mas matibay at mas maganda. Ganun lang. Oven muna tapos bubugahan ng black powder coating. Habang nagso-subscribe sa atin si Kuya Bong. Thank you. Paras kami naghihintay eh. Yan. Salamat sa pag-subscribe. Shoutout sa'yo, Kuya Bong. Thank you, Kuya Alan. Okay, tapos na tayo dun sa may Garage Custom. Pina-powder coat natin yung foot pegs natin saka footrest.
Malapit-lapit na tayo, accessories na lang kulang. Ginabi na ako eh. From 12 PM, inabot ako ng 8 PM. Shoutout ulit kay Kuya Bong at kay Kuya Alan. At kay Kuya Bert, na tumira na ito, nagkabit. So kami nahirapan eh, pag-assemble, pabalik eh. On the way na ako pa uwi. Bukas, day 2 tayo. Direct tayo ng Spec G. Pakabit natin yung mga accessories natin. Di na inabot eh, buti lang, di ko dinala. Okay na yung takbo, sarap na ng takbo. Sprocket na lang, 1450, mami. Kompleto na, satisfied na ako doon. Kailangan ko ng konti pang hatak kasi may OBR tayo. Hindi naman ako tumatap speed eh, gusto ko lang yung enjoy, tapos city ride. Yeah. Sarap lang nito, yung ganito, sarap lang. Okay na ako dyan, city ride lang. Nahanap ko na ako ng makakainan on the way home. Hindi pa ako nagdi-dinner. So, makikain lang ako, see you tomorrow. Or pagtapos na itong transition na to. Ayun, nandito na nga tayo sa Spec G para ipakabit ang ating mga accessories. Meron tayo ditong tail tidy, signal lights, at engine slider. Makikita na nga natin na binabaklas na yung likod natin para ikabit yung tail tidy. Tapos ito yung engine slider na nabibili lang sa Shopee, talagang 1K. Kinabit na rin yung mudguard na sa Lazada galing. At yung retro na signal lights galing sa Shopee. Shoutout na rin kay Kuya Romel na isa sa mga mekaniko ng Spec G. Thank you. Ito yung initial look with accessories. Sa next video, iisa-isahin natin lahat ng kinabit. Okay, sa tagumpay yung ating stage 1, which is yung ECU remap, tsaka powder coat. At yung stage 2 yung accessories. So yung stage 3 natin is yung gulong. Siguro hindi pa ngayon, wala pa tayong pera. Kung nandito ka pa, maraming salamat sa pagsuporta. Like, share, and subscribe. Follow for more. Muli, ako ulit si B1 and ride safe. Ciao!